Alam niyo ba kung ano ang puno, dulo, umpisa at hulihan itong pagkakasangkot natin sa ICC, yung tinatawag na International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ang nangyari kasi, sumali tayo sa ICC nung niratify natin yung isang treaty na tinatawag na Rome Statute. Ganito ang nangyari. Pumirma ang Pilipinas noong December 28, 2000. Okay, noong tinatawag na Rome Statute. Pumirma tayo, ang ating gobyerno, na meron tayong intensyon na sumali dyan sa ICC. Okay. Pero nagkaroon ng issue yan especially sa Congress. Kasi kailangan bumoto ang majority ng ating senators. Treaty yan Siyempre, magsisimula yan sa Pangulo ng Pilipinas natin na noon ay si President Noynoy Aquino. So may mga nagsasabi nga na nagka-idea ang gobyerno natin na sumali dyan kasi sinusuportahan natin ang mga issue ng mga pag-aabuso ng mga ibang opisyal ng gobyerno natin. So ang nangyari noong August 23, 2011, nung nagkaroon ng botohan sa Senado na i-ratify itong ICC Treaty, medyo nagkaroon ng hindi naman away kundi discussion sa Senate. Pero nanalo rin ang desisyon ng gobyerno na sumali tayo dyan under President Benigno Aquino III. Doon sa Senado, 18 ang nagbotohan. Ang naging score nila ay 17 against 1. Yung 17 na yon, dahil majority na, syempre, approved the ratification of the ICC sa treaty tinatawag na Rome Statute. So nung binigyan ng push at aprobado na ng Senado ang treaty na yan, yun ang officially ang pagsali natin sa ICC. So that was in August 23, 2011. Ngayon, hindi pa yun official sa ICC na membro na tayo. Pero officially sa Pilipinas, membro na tayo ng ICC. Kasi noon lang November 1, 2011, halos 3 buwan, 2.5 months after the Senate ratified and the Philippine President signed it, yung intent natin para sumali tayo. Nung officially naging member tayo ng ICC, full member ang tinatawag nila yun noong November 1, 2011. So the Philippines became a full member of the ICC, meaning the court will have jurisdiction over crimes committed within the country after November 1, 2011. So yun ang pagsali natin, magtataka kayo, sino ba yung isa na ayaw, nilalaban niya talaga wag? Kasi ang mahirap dito particularly ang ginawa nitong senator na to, sabi niya ang issue dito yung sovereignty natin at saka yung gamitin ito para politically as a way to prosecute some of the officials.
Kasi pag inimbestigahan mo yan, syempre pupunta ngayon yung Philippine official sa The Hague. Ganun nga mangyayari. Pero anyway, natalo siya eh. Ang sinabi ng Pilipinas, committed tayo sa ICC with regards to their issue on crimes involving genocide, siyempre yung usual, war crimes and crimes against humanity. May mga definitions yan kung ano yung genocide, war crimes, tsaka yung crimes against humanity. The crimes against humanity can be anything. Kayo na lang mag-research niya kasi konti lang, maikli lang itong video ko eh. Ito maganda. Noong August 23, 2011, nung nagbotohan ang mga senador, sila bale ang nung inaprubahan nila, officially may intention na tayong sumali sa ICC. Sino-sino to? Magtataka kayo. Hulaan ninyo. Baka nandito pa ngayon iba eh. Ang number 1 na pumirma noon si Franklin Drilon, si Francis Chis Escudero, si Jinggoy Estrada. Ang nag-sponsor nito sa Senate si Teofilo, si TG, tatandaan nyo, Gingona III, si Gregorio Gringo Anasan, si Panfilo Ping Lacson, si Manuel Lito Lapid, Loren Legarda, si Serge Osmeña III, si Francis Quinco Pangilinan, si Aquilino Coco Pimentel III, Ralph Recto, Ramon Bong Revilla Jr., Vicente Tito Soto III, Antonio Trillanes IV, Manny Villar, at of course yung Senate President noon si Juan Ponce Enrile. Yan yung 17 na team na talagang nilaban nila na sumali tayo dyan sa ICC. Alam niyo ba kung sino ang nag-object dito? Strongly objected it. Yung binoto ko bilang isang presidente pero natalo eh. Si Senator Miriam Defensor Santiago. She was the only one who voted against the ratification. Dahil nasa isip niya na balang araw baka gamitin ito sa prosecution ng ibang Filipino government officials. Baka maharas. So, history will tell you how did it start and what is happening now. Ngayon, syempre, dumating ang panahon na hindi na tayo sumali dyan. Kaya, nung pumasok si dating former President Duterte, siguro nakita niya na magagamit ito talaga eh. So, yun ang katapusan nung may umiwalay na tayo sa ICC during the term of former President Duterte. Okay? Ng 2019. Yan ang istorya ng puno at dulo ng pagsali natin sa ICC. Okay. Next time naman, yun natin kung ano mangyayari. Now you decide. Was this really a good idea to join the ICC? Maganda bang idea na sumali tayo sa ICC? O sana hindi tayo sumali? Pero nandiyan naman ang listahan ng mga senador. Siguro tanungin ninyo, nagbago kaya sila mula noong 2011? O ganun pa rin ang paninindigan nila na kailangan talaga natin ng ICC. Sila na makakapagsabi sa atin yan o sa inyo. Mabuhay ang Pilipinas. May God bless our country.